na po nirespeto ni Topacio itong si Sara Duterte. Dahil sobrang tindi ng galit po niya mga kababayan dito po kay Rowena Guanzon. So ito, pakinggan nyo mga kababayan kung paano tirahin ni Topacio itong si Rowena Guanzon ng harap-harapan. Ano po, so ito, i-play po natin. Mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Nakatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na! Kaling tao na rin yung sige sabok-sabok na ako. Itsa, dilawan man kang anong gadul-dul man kang VP Sara karon. Ayaw na yun si VP Sara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Diba, kita mo sa harap ni Sara Duterte nagtatalo yung dalawa. Tapos nung tapos na yan mga kababayan, sunod-sunod yung mga patutsyada ni Topacio dito po kay dito kay Rowena Guanzon. Kasi nga naman talagang literal nakaisuka po talaga mga kababayan itong si Rowena Guanzon. Diba dati kung mapapakinggan nyo, ano ba yung pinamamalita niya dati? Eto play natin. Hindi, Sara Duterte ako. Pero dilawan ako. Anti-Marcos ako. Pero Sara Duterte ako for president. Kung anong kulay isusuot niya sa kampanya, yun din ang isusuot ko sa kampanya. Pero dilawan ako. Ipinipilit niya na dilawan siya kahit isinuka na po siya ng mga dilawan. Bakit niyo ako kukulayan? Hindi, Sara Duterte ako. Pero O ngayon, ano ba yung sabi ni Topacio mga kababayan na ito, pakinggan natin. Dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President. Ngayon, sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o mabongbong Marcos. Ayoko ng hypocrisy in all shape, Hindi, kasi hindi naman talaga kayo, sa madalit salita mga kababayan na ito mga ito, wala naman talagang kwentang kaalyado yung mga yan. Bakit mga kababayan? Kasi di ba ang gusto ng ating presidente, tututusin wala naman talagang problema sa unity mga kababayan. Ang naging problema lang, naging ganid sa kapangyarihan itong mga Duterte, to the point mga kababayan na gusto nilang hawakan sa leeg ang ating presidente. Ang gusto nga ni PBBM, magserbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano ba ang gusto ng kampo ni Sara Duterte? Magnakaw ng magnakaw sa kaban ng bayan. Yan po yung gusto nila. Kaya nga kung tutuusin talaga mga kababayan, etong kampo ni Sara Duterte, kaya lang naman dumikit yan kay PBBM noong 2022 kasi nga malakas si PBBM at buo ang suporta ng mga Marcos loyalists sa posible na magiging kaalyado ni PBBM na naging daan naman para manalo etong si Sara Duterte. Ano po kung tutusin talaga, napakalaki nga ng utang nila kay Presidente. Bakit mga kababayan? Dahil kung hindi naman naging katandem ni PBBM si Sara Duterte, malabo pong manalo yan. Manner or form. Para sa akin, number one, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number two, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwat-tiwala. So yun po ang aking mga issue sa kanya. So parang sinabi mo na rin, Topacio, na talagang kain suka, eto pong si Rowena Guanzon. Na dating pinagmamalaking dilawan siya, pero nung nakakita ng pagkakataon para utuin yung mga DDs at biglang nagpalit ng kulay. Okay. Follow-up lang po, attorney, halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Rowena Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Hindi, wala namang dapat ayusin Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Salamat po. So parang sinabi ni Topacio, traidor si Rowena Guanzon.
'Di ba, mga kababayan? Hello kayo. Attorney, paano po pag kinausap kayo dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kaalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino, including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman ma-endorso si Binibining Guanzon, hindi ko maaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi, at lalong-lalong hindi po maaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng kapatawaran kung may mali siya, ano po ang masasabi? Wala siyang Pilit pinag-aayos ng mga DDC si Rowena Guanzon tsaka si Topacio, kaso ayaw talaga ni Topacio, mga kababayan, kay Rowena Guanzon kasi balimbing nga daw at traidor. Kasalanan sa akin, kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ano lang po, wala pong personal ito. Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming isinampa. Oo, sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Magkaibigan po kami. Magkaibigan kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa COMELEC nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban inariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami yan. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, kasi sa aking palagay tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto ng 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Pagod 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Hindi po natin pwedeng... So parang nangyayari kasi dito, mga kababayan, ginagamit na lang ni Rowena Guanzon yung kabobohan ng mga DD-shit. Kasi di ba madaling ang utuin, yung mga DD-shit, pag tanggol mo lang si Sara Duterte, susuportahan ka na ng mga yan. Ano po, sang-ayunan mo lang, yung katamaran ni Vice President Sara Duterte, yung kabubuhan, mga kababayan, pagtatanggol ka na ng mga yan, jojosin ka na ng mga yan. Katulad ng ginagawa nila kay Saldico. Di ba, nung una, galit na galit sila kay Saldico, mga kababayan. Pero nung si Saldico nagsalita ng laban sa gobyerno, nag-akusa kung kani-kanino, nakagalit ni Sara Duterte, di ba, biglaan ginos nila, etong si Saldico. Kaya nga kung titingnan nyo, napakadaling utuin, mga kababayan, nito pong mga DD-shit na ito, at yan yung sinasamantala ni Rowena Guanzon. Saklawan ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Iyan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President. Ngayon, sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na... Sabi dito ni kaya Michael Martinez, Jake, yung si Topacio, taga Cavite City yan. Tatay niyan, Tatay niyan, attorney din, tumakbong mayor, talo nga lang, pero loyalist yan. Yan tatay niyan. Ewan ko ba kung bakit naging DDS yan, kasi bayaran, malaki bayad ng Duterte diyan, for sure. O yan yung sabi ng supporter ha, sabi ni Kuya Michael Martinez. Anyway, tuloy pa natin. Kakampi mo, baka Mariso Ontiveros tayo o Mabongbong Marcos. Attorney, may pangamba po ba tayo, attorney, na maging sikan Tolentino? Maari hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tingnan natin
yung track record. Ang importante po rito ay isang salita. Consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Sa madaling salita Aray po, mo. attorney, hindi ho kayo nagtitiwala sa kanya. Oo, yun. Mismo. Oo. Dilaw. Walang tiwala daw si Topacio kay Rowena Guanzon, mga kababayan. Ito, dire-diretso pa. Kinompronta pala ni Atty. Topacio si Rowena Guanzon sa Davao, mga kababayan. Bakit daw? Pakinggan nyo. Dumami ang followers ni Guanzon hindi dahil siya ay sikat. Kasi talo nga yung party list niya eh. Dumami lang ang followers niya nung siya ay bumaliktad na at dumikit na dito sa mga DDS. So, she brings nothing. Kasi nga, alam ni Rowena Guanzon na madaling utuin yung ibang mga bobong DD-shit dyan. Ano po, alam talaga ni Rowena Guanzon yan. Na dito na lang, magdi-DD-shit na lang ako kasi madadaling utuin ito. Kasi mga kababayan, pagka halimbawa, kunyari siya, sumusuporta siya. Halimbawa, dilawan siya, naging DD-shit siya, tapos bigla siyang susuporta sa gobyerno, mahihirapan siyang utuin yung mga Marcos loyalists eh. Kasi mga kababayan talaga, ang mga Marcos loyalists, yan ay susuporta lamang kung nakita nilang sa pult simula, talagang sinusuportahan mo ang mga Marcos, yung ginagawang maganda ng mga Marcoses. Pero kung ikaw, dilawang ka, bago naging DD-shit ka, masasakit yung sinabi mo kay Presidente, kung ano-anong hindi magagandang salita, mga accusation, yung mga pinagbibibintang mo, malabo kang suportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi mga kababayan, ang mga Marcos loyalists sa poll, talagang yung suporta niyan sa mga Marcoses, talagang nananatili pa mula noon hanggang ngayon. Ano po, so ngayon, dito naman sa mga DD-shit, mga kababayan, kita nyo sila-sila na yung nagbabanatan na mga kaalyado mismo ni Sara Duterte. Alam nyo, kung itong si Topacio may respeto kay Sara Duterte, mga kababayan, hindi niya ipapakita publicly to na inuupak-upakan niya, mga kababayan, yung isang taong nilalapitan ni Sara Duterte at kinakausap ni Sara Duterte. Di ba kita nyo naman kung gaano katindi yung pag-uusap ni Rowena Guanzon at saka ni Sara Duterte. Kita nyo naman na darating pa nga yung time na i-endorse ni Sara etong si Rowena Guanzon sa pagkasenador. Tapos inuupak-upakan ni Topacio. To the table at baka masira pa tayo. Nung araw ng Davao, parang nandun siya, attorney. Oo, nandun siya. So, hindi siya nakalapag dun sa tablado. Napumunta siya sa entablado pero kinonfronta ko siya. Kinonfronta ko siya. Oo, hinarang ko siya, sabi ko, pambihira ka. The nerve. Pagkatapos ng lahat ng sinasabi mo kay VP Sara, you dare show your face here? Anong klaseng tao? Hindi ka ba nahiya? Pati kay Tatay Digong eh, tinitin niya. Ang ganda nito, mga kababayan, DD-shit versus DD-shit. So, marami. Anak ng karton versus anak ng plastic. Sinabi pa niya noon, di ba? Dapat daw magpatingin ng utak si Tatay Digo. Di ba binalikan siya? Bakit ako lang? Di siya rin. O, di ba? At siya nagbablock ng kandidatura ni Tatay Digo. Bakit ngayon sisingit-singit siya? Maganda dito, attorney, na nalaman namin sir kasi hindi namin alam na ganun pala ang situation. Kasi po, ang panawagan niya ngayon na lahat ng vloggers, small time or ni-invite niya. Pwede siyang mag-collab or so syempre attorney, nagdadalawang isip kami kung ano ba. Ala ko sa inyo, yung mga DD-shit dyan, wag na kayo magpauto kay Rowena Guanzon. Tama lang na isuka ninyo si Rowena Guanzon. ang punto dito, mga kababayan, paano kaya kung sakali na isuka ng mga DD-shit si Rowena Guanzon, saan na kaya pupunta? Ito pong si Rowena Guanzon, mga kababayan. Hindi ako nagtatanong lang naman saan kaya pupulutin? Etong si Rowena Guanzon, yung mga pinklawan, ayaw na kay Rowena Guanzon. Yung mga dilawan, isinusuka na, mga kababayan. Eto pong si Rowena Guanzon. So wala nang sinong tatanggap, mga kababayan. Dito kay Rowena Guanzon, yung mga Marcos loyalist naman, ako naniniwala, mga matatalino naman kayo at hindi kayo mauuto, niyang si Rowena Guanzon na yan. Kaya ang ending niyan, mga kababayan, walang pupuntahan yan. Anyway, shoutout kay kay Lovely Maidel, mega love shoutout Live po ito, oo.
live. Nasa sa inyo naman yun eh. Hindi ko naman kayo pipigilin eh. Oo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte. We're all adults. Ang atin lang eh maging discriminating tayo. Kasi 'di ba, sabi nga nila ang ama ng sinungaling ay ang si Satanas. Kaya maganda po, attorney, yung ginagawa niyo. Sasalita kayo para yung ibang mga DDS na nasa Davao particular ay nakikita kong kinokontent siya. Nakipagkita sa isang restaurant, andun sila, nagkukulab sila ron na paunti-unti. Oo, yun So, ang ginagawa niya eh. She's insinuating herself. Pero panoorin niyo yung mga dating sinasabi Maganda po nung niya, sasalita diba? kayo, Pero attorney. actually, plan namin, attorney, nag-observe pa kami. So, sabi ko parang mayroon kaming nararamdaman sa'yo na yun nga, itong situation. Kaya, ito po, maliwanag na sa amin kung saan dapat kami manindigan. Si Rowena Guanzon ay gagawin at ang lahat. Sasabihin ng lahat na gusto niyong marinig ay yung matatamis sa salita para lamang maging senador sapagkat gusto niyang maging senador. Yun ang nakakatakot. Hindi na pwede Ang yun. isang tao na lahat ay gagawin para makuha yung kanyang atikain, kahit magsinungaling, magkunwari, magpa-cute-cute, nakakatakot na tao po yan. Parang si BBM yan, di ba? Lahat sinabi, pinuri si Tatay Digong, ay hindi daw Hindi, kasi mga kababayan, eto si Presidente po talaga, likas na mabait. Si PBBM po talaga, mga kababayan, wala po talaga yung, kung tutuusin, wala po talagang masamang tinapay kay Duterte yan, kay Digong. Sino po ba nanira kay, kay PBBM sumulat sa poll? Eh di ba si dating Pangulong Duterte, after tulungan ng mga Marcos loyalists, anong ginawa ni Duterte? Nag-betray siya, mga kababayan, sa mga Marcoses. Di po ba? O baka sabihin nung mga didisit dyan, hindi, bayad na si Digong kasi pinalibing niya yung ama nila si libingan ng mga bayani. Baka nakakalimutan nyo, Korte Suprema ang nagdesisyon doon. Pinagbotohan yun, mga kababayan. At saka kung titingnan nyo, simulat sa poll, talagang siniraan agad ni Duterte si PBBM after tulungan ng mga Marcoses yan. At pangalawa, mga kababayan, hanggang sa matapos yung eleksyon noong 2022, talagang dire-diretso pa rin yung paninira dating Pangulong Duterte kay PBBM. Pero kung matatandaan nyo, noong bandang 2023 or 2024, mga kababayan, sinabi mismo ni dating Pangulong Duterte na mabait na tao si PBBM at hindi makapatay ng langaw, mga kababayan. Hindi makapatay langaw sa sobrang kabaitan. At wala siyang masamang tinapay kay PBBM. Kaya nga hindi ko alam kung saan nahuhugot ni Topacio, mga kababayan, yung mga sinasabi niyang ito laban po sa presidente. Ipapapansinin yung ICC, di ba? Pagkatapos nung nasa poder na, baliktad na ginawa, inapinasi. Hindi kasi lahat naman kasi, mga kababayan, nagbabago. Ang salita ng isang tao, si PBBM kasi tao lang din na katulad natin. Diba, mga kababayan, anytime pwede magbago ang salita ng presidente, depende sa sitwasyon. Kahit ako ang presidente, mga kababayan, pag yung isang tao na dapat ay yung isang tao na pinoprotektahan ko tapos sinasaksak ako patalikod, poprotektahan ko pa ba yun? Siyempre hindi, mga kababayan. Ang ending niyan, may kasong kinakaharap si Duterte, may kailangan siyang panagutan. Saglip na protektahan ko siya, hahayaan ko na lang siya. Dahil nga, habang pinoprotektahan ko siya, ang ginagawa naman niya sa akin, sinasaksak niya naman ako patalikod. E di, mas maganda pa, hayaan na lang siya na harapin yung pananagutan niya kaysa protektahan pa siya habang tinitira ako. Di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Si VP Sara, nakakatakot yung taong yan. Nangyari na sa atin. Opo, wala pa ulit-ulit. Otherwise, kung papauto tayo, at sasabihin talaga nung kabila, kita nyo, talagang mahihina yung mga DDS, madaling utuin. Talaga Papayag naman. ba tayo sabihin na ututo naman pala yung mga yan, madaling pala malin lang yan di ba? Yun ang aking objection dyan. So, attorney, yung sweep na movement ni Attorney Guanzon from Dilao to Dilao to DDS. Kasi ngayon palagi na siyang Nandun pa rin. bumubuntot kay BP Sara. Ano naman po masasabi niyo dito sa mga pro-Dutertes na nagsasabi na, ano naman ngayon kung nag-sweep na siya ng maka-Duterte na yung kanyang pag-iisip ngayon, na something na-realize niya yung pagbabago, kaya maka-Duterte na siya daw ngayon. Ano naman po masasabi mo sa kanya? Hindi ganun kadali yun Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am, Panyera,
Tama pala si BBM, he's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali yung sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi, siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganong tao, di ba? O, balik na ninyo. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? Hindi. Bakit natin pinagtitiwalaan Balimbing yung tao isa yan? balimbing. Balimbing po. Walang iniwan yan. Ito, may story. Hindi, now I know mga kababayan kung bakit kahit yung tatay ni Topacio talagang Marcos loyalist mga kababayan at si Topacio ay naging DD-shit. Kasi nga mga kababayan, ang pananaw ni Topacio, kung babaligtad siya ngayon, wala na magtitiwala sa kanya. Yun yung pananaw niya mga kababayan. Kaya pinanindigan na niya na maging DD-shit habang buhay. Ako medyo mahaba lang patsaka nyo ko. May istorya. May isang palaka na nasa isang dahon, lumulutang palaka nasa river. May naaanod na Scorpio. Sabi ng Scorpio dun sa palaka, Mr. Palaka, tawid mo ko, malulunod ako, pwede bang pumunta ako sa likod mo? Itawid mo ko dito sa river. Sabi nung palaka, ayoko nga. Bakit? Pag dumikit ka sa akin, tutukulawin mo ko Hindi kita tutukulawin. Siyempre, tutulungan mo ko So, sinakay niya yung Scorpio, tinawid niya. Nung nasa bambang na, tinuklaw siya. Sabi niya, bakit mo ginawa yan? Sabi mo, hindi mo ko tutukulawin. Pasensya ka na. Ganun talaga ako hindi basta pwede magbago ang tao. Kung nature mo yon na ikaw ay balingbing, traidor, sinungaling, ikaw na yun. Aray Hindi mo. na mababago yun. Yan po ba may pagka... Di ba mga kababayan, ang sakit nung kay Rowena Mga Guanzon. followers ni Di ba pagka nature na talaga ni Rowena Guanzon mga kababayan ng kumain ng suka, ang maging kain suka mga kababayan, bumalingbing, mag-traidor, talagang gawain na po niya yon. Kaya nga ang ending dito kapag ka isinuka ng mga DD-shit, eto pong si Rowena Guanzon, wala na talaga mga kababayan. Talagang ang ending nito, wala na siyang pupuntahan. Kasi wala na namang may gustong bumoto sa kanya kung sakaling tumakbo siya sa pagkasenador. At saka mga kababayan, yung kwento dito ni Topacio patungkol sa Palakat Scorpion, ganon na ganon ang ginawa ni Digong mga kababayan sa mga Marcoses. Diba? Ganon na ganon ang ginawa niya kay Presidente, kay PBBM. Itinuring siya matalik na kaibigan ni PBBM, binigyan sila ng pangalan, kaya lang naman nakilala ang mga Duterte dahil nga tinulungan ng mga Marcoses mga kababayan na maging presidente, etong si Digong. At yan ay paulit-ulit na sinasabi dati ni Duterte. Wala naman talaga siyang pera, wala siyang kapital para tumakbo at ang sumuporta sa kanya, mga Marcoses, mga kababayan. Di po ba? So ngayon, ang totoong may utang na loob sa dalawa, ang mga Duterte may utang na loob sa mga Marcoses, mga kababayan. At hindi po talaga maiaalis yan na mapag-usapan. Dahil kung hindi dahil sa mga Marcoses, hindi naman makikilala ang pamilyang Duterte. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa patinde na hidwaan ni Rowena Guanzon at saka po ni Atty. Topacio. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan